Magandang umaga po ulit sa bawat isa. Morning po. Good morning! Morning. Okay, sana po kung gaano kainit ang panahon sa labas, ganoon din kainit ang atin pong mga kaluluwa, mga spirito ngayong umaga, lalo na sa atin pong pag-aaral ng kanyang salita. Sa atin pong mensahe ngayong pong umaga, buksan po natin ating mga Bibles sa Luke chapter 10, verses 38 to 42. Luke chapter 10, verses 38 to 42. Hinili ko po ulit ang bawat isa na magsitindig. At sumabay po sa akin ang mga lalaki, nabasahin ang 38, and then sasagot po ang mga ladies sa 39 hanggang sa matapos natin yung 42. So stand please. Okay, mga kalalakihan, ready? Begin. Now it happened as they went that he entered a certain village, and a certain woman named Martha welcomed him into her house. And she had a sister called Mary, who also sat at Jesus' feet and heard his word. But Martha was distracted with much serving, and she approached him and said, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Therefore tell her to help me. And Jesus answered and said to her, Martha, Martha, you are worried and troubled about many things. Together. But one thing is needed, and Mary has chosen that good part, which will not be taken away from her. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sapagkat ang inyong salita ay bukas na ulit sa harapan namin. Panginoon, ready na kami na pag-aralan ito, ready na ang aming puso, ang aming mga isipan, ang aming mga tenga upang pakinggan ang inyo po Panginoon gustong ituro sa amin ngayon pong umaga. Kumilos ka sa amin pong buhay, sa amin pong mga puso, sa umaga ito sa aming pag-aaral. Sapagkat ito'y aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Na po kayo. Sa isang kaharian po, ay merong isang matalinong hari, no? Na isang araw ay tinawag niya yung kanyang tatlong anak, and he said, I will teach a very important lesson to the three of you. So, dinala niya nung hari itong tatlong mga anak niya sa pinakamataas na tower nila. At tiningnan nila yung daan kung saan nilagay nung hari yung isang boulder doon sa daan. Isang malaking bato. Iniharan niya doon sa daan. So, may mga tumaan na kaibigan nila. At sabi ng mga kaibigan nila, sino ang naglagay ng malaking batong ito sa gitna? No? At bakit walang ginagawa ang hari sa batong ito? Bakit hindi niya pinapaalis to? No? So, ang ginawa nito mga kaibigan niya, hindi na sila dumaan doon. Bumalik sila sa kung saan sila galing. Okay? Pangalawa na dumaan ay mga monk, no? Or mga religious leaders. Ang sabi nila, sino ang naglagay ng malaking batong ito sa gitna ng daan na ito? Ang hirap dumaan kasi merong malaking harang na bato sa gitna. Pero ang sabi nila, marahil kaya merong malaking bato dito kasi ayaw ng Diyos na tumuloy tayo dito sa daan na to. Kaya, tara, balik na tayo. So, bumalik itong mga monks dito. And then, ang sumunod ay itong isang kawal, no? Isang soldier ng hari. At ang sabi nitong soldier na ito, sino ang naglagay ng malaking batong ito sa daan na to? No? Hindi tuloy ako makakadaan. Kaya ang ginawa nitong soldier na to, bumalik siya. So nalungkot ang hari, kita nila sa sa top view, no, sa tower. Nakita ng hari at ng tatlong anak niya na walang nakaisip na mag-isod ng magtulak ng bato. Okay? Pero sabi ng hari, maghintay pa tayo ng ilang saglit. Kasi napaka-importante itong lesson na ito na dapat matutunan ninyo. Sabi nung hari doon sa tatlo niya. So may dumating na pulubi. Okay? Pagod na pagod siya.
may dala siyang yung kariton na maraming mga, ang tawag dito, mga basura. Okay? At sabi niya, sino ang naglagay ng batong ito? So, kahit pagod na pagod itong kulubing ito, sinikap niya, no? Yung natitira niyang lakas, tinulak niya itong batong ito, itinabi niya, no? Para makadaan siya. At alam niyo, nung tinulak niya yung bato, ito nakita niya, mayroong bag of gold pala doon sa ilalim. No? Yun, sabi niya, sino mo bigay nito? Okay? Mayroong bag of gold. So, natuwa yung hari nung makita nila yung nangyari doon. At sabi nung hari, doon sa 3 nilang anak, ito ang lesson na gusto kong matutunan ninyo. In your life, no, sa inyong paglalakbay, makakasalubong kayo ng mga boulders, no, mga obstacles, mga hurdles, no, mga hindrances. Ang gusto kong patututan nyo today, huwag kayong umiwas, huwag kayong umurong. Gumawa kayo ng paraan para makadaan kayo dyan. No? Katulad ng ginawa ng pulubing yun, bilog kasi yung boulders, pwede niyang itulak. No? At ang isa pa, pagka gumawa kayo ng paraan para matanggal yung mga obstacles sa harapan ninyo, you will see, no, a golden or kayamanan, no, doon sa inyong pagharap sa mga obstacles. So yun ang lesson na binigay niya sa 3 mga anak na. Okay? Sa buhay po natin mga kapatid, maraming mga boulders, di ba, na nadadaanan tayo. Ano ang reaction nyo pagka nakakakita kayo? Ang reaction nyo ba yung katulad ng mga friends na sino ba naman ng naglagay niyan dito? Ha? Ano ba naman ng gobyerno? Walang ginagawa. You know? Para ayusin. Or yung katulad ng mga monks na, uy, siguro inalaw ng Diyos na naandito ito para hindi tayo tumuloy. Diba? Tapos yung isang army, no, ay hindi rin siya tumuloy. No? Bumalik siya sa kahari na ni-report sa hari na meron nakaharang na boulder doon. Or yung pulubi, natatanggalin niya. Alin kaya tayo doon? Pag maraming beses, I'm sure, ang una natin gagawin ay mag-complain, di po ba? For, simula nung first Sunday ng April, ang pinag-uusapan natin ay intimacy with the Almighty, or intimacy with God. No? Yan ang pipray natin na maging takbo ng ating pong simbahan ng Saturday. That we will be in love with God. Hindi lamang tuwing Sunday natin ipapakita na mahal natin ang Diyos. But this will be our lifestyle. Every day in our lives ay lalo tayong napapalapit sa Panginoon. Aralan natin, or ang meaning ng intimacy, no? Based doon sa ating talata na pinag-aralan sa Deuteronomy chapter 6. Basahin niya po natin. Ready? Start. Okay, with you, with us, no? Ganito ang gustong relasyon ng Panginoon na ma-experience natin sa Kanya. No? Exclusive, no? Closer, deeper, and growing. Okay? At nawa, matutunan natin yan. I do not know kung meron ng changes sa ating pong buhay, but it's my prayer because this is God's Word, no? Natin po pinapakinggan at pinag-aaralan, magkakaroon po at magkakaroon ito ng impact sa ating pong buhay. Okay po? So, nung first Sunday, nakita natin God's call for intimacy. No? Ang Panginoon tinatawag tayo, no, na magkaroon ng intimate relationship with Him. And then, last Sunday, our need for intimacy with God. Yan ang pinag-aralan natin. No? Yung pangangailangan natin. No? At yung dahilan bakit tayo tinatawag ng Panginoon. At ngayon kung umaga, gusto ko pong pag-aralan natin. Kasi sa kapila ng alam natin na God is calling for us, no? Or calling us for intimacy.
Sa kabila ng alam natin that we need to be intimate with God, pero bakit nahihirapan tayo? Sino sa atin dito ang after studying this, kumbaga yung kanyang direction ay gano'n na, sa gano'n. At sino sa atin dito yung parang wala pa rin? Hindi pa rin siya tumutusok. No? Hindi pa rin siya nagsisink in sa ating pong mga Christian lives. Or sino po sa atin dito ang still avoiding, still ignoring the call of God for intimacy? Ngayong umaga, gusto ko pag-aralan natin the barriers to intimacy. Ang mga hadlang, no? Ano ang dapat nating maging treatment, no? Reaction pag may mga hadlang. Ano po ang dapat nating gawin pag may hadlang, no? Sa intimacy. Ano ang dahilan bakit sa kabila ng paulit-ulit natin pinag-aaralan ang pag-ibig ng Panginoon, no? Na ang Panginoon gusto niya na magkaroon ng malapitan, malalim na relationship sa atin. Bakit hindi tayo makapag-commit? Ano? No? Hindi tayo makapagsabi sa Panginoon, Lord, starting today, I will be closer to you. My goal in my life starting today ay magkaroon ng exclusive, deeper, closer, and growing relationship. Okay? So ano mga barriers? Ano ba yung mga humahadlang sa atin? Ano yung tumipigil sa atin? Diba? So, in the light of that, makikita po natin, dito po sa ating pinag-aralan, yung tatlong dahilan, no? Kung bakit hindi tayo magkaroon ng ganun agad desire, no? To be intimate with God. Bakit nahihirapan tayo? Bakit tayo nag-struggle? No? At ngayong umaga, kung yan ang pakiramdam mo, no? That you are really struggling to be intimate with God. Kung ito ay parang information lang sa'yo, then this message is for you. Para sa'yo to. No? Kaya sana wag mong palampasin. No? Para makita natin, ma-identify natin, ano ba ang pumipigil sa atin para mahalin ang Panginoon ng buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas. Okay? So, kung babalikan natin itong Luke chapter 10, verses 38 to 42, marahil ilang beses yun ang narinig ito. Itong magkapatid na to, no? Si Martha at saka si Mary. Ito ay best friend ng Panginoon sa Kristo. May isa pa silang kapatid, si Lazarus. No? Tatlo sila. Ito ang mga BFF ng Panginoon sa Kristo. And every time na pupunta siya sa Jerusalem, ito pong Bethany ay malapit lang. No? Para mga 2 miles away sa Jerusalem. Bago dumiretso ang Panginoon sa Jerusalem, dumadaan muna siya dito. At sa puntong ito, dumaan ang Panginoon kasama ang mga disciples sa Bethany. Pumunta sila kay Martha and Mary. At ang sabi dito, makikita natin, no, sa verse 38. Sabi niya, as Jesus and His disciples were on their way, He came to a village where a woman named Martha opened her home to Him. Okay? So, winelcome ni Martha ang Panginoon. Hindi sinabi dito, kasama pa rin niya yung mga disciples. Pero possible yun, nakasama niya yung 12. Ano? Binuksan niya at winelcome sila. Okay? And then, nakita natin dito na si Mary, ang ginawa niya, upo siya sa paanan ng Panginoon. At noon po, ang kaugalian, ang practice, pagka ikaw ay estudyante, uupo ka sa paanan ng iyong teacher. Hindi talaga yung sa paa talaga, kundi yung sa harap at nakaupo. Kasi hindi doon uso ang yung katulad ng style natin na may mga upuan ng mga classrooms. At kung gusto mong matuto na maigi, dapat ganun. Laging, basta magtuturo yung teacher, uupo ka. Kasi yun ang best way para makafocus ka. Marinig mo at magawa mo yung ituturo ng teacher. Okay? Ng rabbi. At yun ang ginawa ni Mary. No? Umupo siya sa paanan para walang makabala sa kanya. And then si Martha, anong ginawa niya? Dumiretso sa kusina.
No? Siguro kalampagan yung yung mga kaldero. Ano ba ihahanda ko sa mga to? No? Steak ba? Or adobo? Or kung ano ba? No, pansit? ang daming preparation. Kung kasama ng Panginoon yung 12, puro lalaki yun. Malakas kumain, madami itong madaming preparasyon to. No? Marami akong dapat ihanda. So, natataranta siya. And then pagtingin niya, teka, bakit mag-isa lang ako? Ha? Ang dami, siguro madami siya ginagaya, pawis na siya. No? Bakit yung si Mary nakaupo doon at nakikinig kay Jesus? Kaya lumabas itong si Martha, at ito sinabi niya, pinagalitan niya ang Panginoon. Ano? Sabi niya, hindi mo ba naisip kung anong pinagdadaanan mo? No? Ang dami kong piniprepare. Tapos si Mary, nakaupo lang yan. Pwede bang sabihan mo yan, natulungan ako? Pero ang sabi ng Panginoon, in a calm and gentle voice, marami kang alalahanin, Martha. Pero meron lang isa na dapat kang gawin. At yun ang ginawa ni Mary. At hindi ko yun aalisin sa kanya. Diba? So, ganun yung setting. No? Ngayon, ano ang dahilan? Bakit ganun ang pakiramdam ni Martha? Bakit siya nagalit? No? Bakit ganito ang sinabi niya sa Panginoong Jesucristo? Pero bago natin tingnan yan, ito ang gusto ko pong sabihin sa inyo. Kultura ito ng mga Hudyo noon. To be hospitable. No? Utos yan ng Panginoon kay Moses sa Exodus. Basta't may bisita, be hospitable. Asikasuhin mo talaga. Kaya itong pag-aasikaso ni Martha ay walang mali. Hindi mali. Kaugalian nila yun. Ganun talaga ang ginagawa nila. Pag may bisita, kailangan papakainin. Ang naging problema dito at itinama ng Panginoong Jesucristo ay yung attitude ni Mary sa kanyang paggawa. Okay? Tapos mamaya makikita natin bakit humantong siya sa ganung attitude. Na makita rin natin na many times in our lives, ganun din ang attitude natin sa Panginoon. No? Kaya hindi tayo magkaroon ng closer relationship sa Kanya because of that attitude. So, may tatlo tayo makikitang dahilan bakit nagkaroon siya ng ganung attitude. Una, babalikan natin yan. Martha, Martha, you are worried and troubled about many things. But one thing is needed. Okay? So based on this sentences, no? Based on these phrases, ang unang dahilan na makikita natin, bakit nagreklamo, bakit naging ganun, ano? Si Martha, at bakit merong barriers, no? Sa ating paglapit sa Panginoon. Yan. Because she was drugged by wrong priorities. No? Hinihila siya ng maling pagpapauna. Okay? So, balikan natin. Martha, Martha, you are worried and troubled about many things. Yung salita pong worried doon, yung worried, ang literal na kahulugan doon ay dragged in different direction. Okay? Kumbaga ay, kung ano-anong mga iniisip niya, kung ano-ano ang mga gumugulo sa kanyang isipan, kung ano-ano yung mga dapat niyang gawin na parang nahihirapan siya na tapusin dahil kulang ang kanyang katawan. Na-experience nyo ba yun? Natataranta kayo kasi hindi nyo alam kung anong unahin ninyo. Na kailangan nyo matapos agad. Di ba? Pero, sabi ng Panginoon, sabi niya, but one thing is needed. Isa lang ang dapat mong gawin, Martha. At yun ang ginawa ni Mary. Okay? At ganun po ang mangyayari talaga sa atin. Pag hindi natin alam yung one thing na yun, na kailangan nating gawin. Ano ang ginawa ni Mary? He sat at the feet of Jesus. Nakinig siya sa akin. Ang dahilan ko kung bakit ako nagpunta dito is to teach you something. Hindi para makikain. Yun ang point. Or pwede, ang pagkain mamaya na yan. Pero si Martha, ang nangyari, iba yung kanyang inunang gawin.
Nag-prepare siya. At ito po ang na-realize ko sa pangyayaran ito. Pag inuna mo ang iba kaysa sa Panginoon, ganito ang mga magiging reaction din natin. Magagalit tayo, maiinis tayo, matatarata tayo, maninisi tayo, and we even will hate God. Diba? Kasi sabi ni Martha kay sa Panginoon, hindi niya sinabi directly kay Mary. Sa Panginoon, sabi niya, hindi ka ba naaawa sa akin? Ang dami mong ginagawa dito. Pwede ba sabihin mo kay Mary, tulungan naman ako? Diba? Bakit siya nagkaganyan? Because of wrong priorities. Maraming beses po sa buhay natin. At sasabihin ko po ito sa inyo ngayon, ang dahilan bakit ang layo natin sa Diyos. Kahit na ang dami nating messages na naririnig, bakit ang layo pa rin natin? Bakit tumatalbog pa rin ito sa atin? Because we have a wrong priority. Mali ang inuuna natin. Iba ang ating inuuna. Iba ang tinitingnan natin na mahalaga. Di ba? Meron pong isang quotation ang sabi dito. Basahin niya po natin. Ready? Begin. If we We're here and our priorities, totoo ba ito? No? Pagka hindi maliwanag, no? Ang iyong priority sa buhay, pagka malabo yung priority mo, o kung hindi mo alam kung anong priority mo sa buhay, may darating, no? Na klaro yung kanyang priority, tapos hihilahin ka na, no? Doon sa priority. Na many times yung mga humihila sa atin ng priorities niya, humihila sa atin na gawin yung priorities niya, ay mga priority na papalayo sa Diyos. Di po ba? Sometimes our work, sometimes our studies, di ba? Or yung iba pa, marami pa. Basta anything na naglalayo sa atin sa Diyos, ang ibig sabihin po doon, no? Hinihila tayo ng mga priorities nila. No? At meron ako narinig na isang preacher, nito lang week na to, sabi niya, the moment na meron kang ipinalit sa Diyos na number one, idol mo yun. Diba? At ayaw ng Panginoon na ipagpapalit natin siya. Okay? Ang mga idols, gaya ng alam natin, ay hindi lamang yung mga rebulto, kundi yung kahit ano at kahit sino, no, na ipinapalit natin sa Diyos. Na inuuna natin sa Diyos. Okay? So dito, mga kapatid, kung hindi nyo kaklaruhin, hindi natin aayusin, hindi natin paninindigan yung ating pong mga priorities, then these barriers will remain a barrier. Hindi tayo makakatawid. Hindi tayo makakalapit sa Diyos. Meron pang isang professor. Meron siyang ginawa. Tinuro sa kanyang mga estudyante about managing their time or using their time wisely. Ang ginawa nitong professor na ito, naglabas ng isang garapon, isang jar. Marahil na basa nyo na ito o narinig nyo na ito. Pero ang ginawa niya, naglabas siya ng isang jar, tapos nilagyan niya ng bato. Malalaking bato. Okay? Ang sabi niya sa mga estudyante, students, puno na ba ito? Itong bato, itong jar na ito, puno na. Ang sabi ng mga estudyante, yes sir, puno na yan. Hindi mo na yung pwedeng lagyan pa ng another bato kasi puno na siya. Ang sabi ng professor, hindi pa puno yan. So ang sunod niyang inilagay ay pebbles, yung mga maliliit na bato. So nagkasya. No? Yung mga maliliit na bato. So ang tanong niya ulit sa mga estudyante, puno na ba ito? Sabi ng estudyante, yes sir, puno na po yan. Ang sabi ng professor, hindi pa. So doon niya inilagay, buhangin. At nagkasya siya. No? At nung napuno na yung garapon, no? O yung jar ng buhangin, tinanong niya yung mga estudyante, puno na ba ito? Yes sir, puno na. Hindi pa. Meron pang dapat tayong ilagay dyan. Okay?
nilagyan niya ng tubig. No? Pagkatapos niya nilagyan ng tubig, yan, puno na. Di ba? So anong lesson nung teacher na gustong ituro sa mga estudyante about priorities, about managing your time well, no? Managing your time wisely. Ang sabi ng professor, kung inuna mo yung tubig at saka yung buhangin at saka yung mga pebbles, hindi mo na may lalagay yung mga malalaki. Di ba? Yung mga malalaking bato, yun daw ang mga importanteng bagay sa mundo ito. Okay? Ano yun? Una, yung mga relationships natin. Ang unang relationship na dapat unahin natin yung relasyon natin sa Diyos. Okay? Pangalawa, yung relationship natin sa family. Importante yun. Thirdly, yung ating health. Okay? Yun daw ang mga batong malalaking yun. No? Na dapat mong munang ipasok. Second, na dapat mong ipasok yung mga pebbles. Ito daw yung iyong studies, yung iyong bahay. Okay? Yan daw yung pangalawa. And then yung sand, yan, ito daw yung iyong sasakyan. Ito daw yung iyong pangarap na mga biyahe, pamamasyal. At yung water, ito daw yung mga gadgets, no, mga branded clothes. Okay. So anong ibig sabihin? Nasabi ng professor na to, many times, inuubos natin yung oras natin sa pagbili ng gadgets. No? Nagtatrabaho tayo ng todo para makabili ng latest na gadget o kaya branded na gamit. Nakasusundan niyo po ako. Many times, inuubos natin yung oras natin, no? Yung lakas natin, yung resources natin para makabili ng sasakyan o kaya para makapag-travel. Diba? Many times, inuubos natin yung resources, strength, and time natin para makapag-aral, para magkaroon ng maayos na bahay. Tama naman po yun. Diba? Pero ang pinaka-importante daw na dapat nating unahin, mga kapatid, ay yung ating relationship sa Panginoon, relationship natin sa ating family, at yung ating pong kalusugan. Many times, bago tayo makarating doon, may sakit na tayo. Di ba? Yung mga pera na pinag-ipunan natin, pampagamot na lang. Alam nyo na, nalulungkot ako sa buhay ni Chris Aquino. Di ba? Napakayaman niya, pero nakikipaglaban siya sa buhay. At hindi ko ma-imagine kung gaano kamahal ang treatment sa kanyang sakit. No? So yung kanyang immune system ay lumalaban sa kanya. Yun dapat ang lumalaban sa sakit. So, sabi nga ng ibang mga doktor, anytime pwede pamatay na siya. Diba? Because of that sickness. Imagine, napakayaman niya, no? Nung kasikatan niya, siya may pinakamaraming endorsements. So, yun ang mga halimbawa, no, na nakakalungkot, na inuubos natin yung oras natin, yung lakas natin, to buy those things na pwedeng siguro hindi pwedeng wala, pero hindi pwedeng hindi ganun kamahal. Di ba? Magkakaroon tayo. Pero yun nga, ang importante na sa atin ay yung relationship natin sa Panginoon. Okay? So yan po ang nangyari kay Martha. Ang inuna niya yung food. Okay? Kung paano yung presentation siguro. No? Kung paano papasarapin yung pagkain. Kaya ganun ang nangyari sa kanya, nagalit siya. Pero sabi ng Panginoon, ang dami mong iniisip. Ang dami mong worries sa buhay. Pero isa lang ang dapat mong gawin. At yun ang ginawa ni Mary. Mga kapatid, ngayong gabi, ngayong umaga, kung ang daming nating iniisip sa oras na to, nandito ba kayo? Kung nandun na kayo sa, anong gagawin mo mamaya? Pagkatapos ito, anong gagawin ko? Saan ako pupunta? Sino kakausapin ko? Anong gagawin ko this week? Possible, no? Pagka ganun ang ating nasa isip sa oras na to,
ay maging katulad din tayo ni Martha. Magagalit din tayo. Marataranta tayo. Maninisi tayo. Kahit sa Panginoon. Parang, Lord, bakit naman ganito ang trabaho ko, ang ginagawa ko? No, ganito ang buhay ko. Pero sabi ng Panginoon, may isa ka na kasing nalimutan. Na yun lang ang dapat mong gawin, and the rest will follow. Okay, nakuha niyo po ako. Yun ang punto ng Panginoon na sinabi niya kay Martha, na meron ka lang dapat inuna. Na pagka inuna mo yun, okay lahat. Diba? At yun ang ginawa ni Mary. So yun po ang unang makikita natin na dahilan bakit ganito ang naging attitude ni Martha. Na ito po ay barrier sa atin pong paglapit sa Panginoon. Kung meron kang maling priority sa gabi, sa umaga ito, hindi ka magkakaroon ng intimate relationship with God. Hindi ka makakatugod sa kanyang tawag. No? At hindi mo may experience yung totoo at tama at pangmatagalang relationship na matagal na natin hinahanap mga kapatid. Na sometimes hinahanap natin ito sa mga material na bagay at sa ibang mga tao. Pero time and time again, nabibigo tayo nung hindi pa rin tayo satisfied. The only person that can satisfy our souls is Jesus. His relationship with the Lord. Okay? Kahit na yan ay madalas nating naririnig, pero yung katotohanan po ng phrase na yun ay nananabili. Okay? So, yun po ang ating makita. Ayan, itong bato, itong tables, itong sand, at saka yung water. No? Ito natin kanina. So, ang dapat natin unahin, ang sabi sa Matthew 6:33, basahin niya po natin. Ready? Begin. First, the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Bakit kaya pinapahanap muna ng Panginoon sa atin siya? Bakit siyang dapat natin unahin? Kasi ito po, nasabi sa Psalm 34 verse 4, nasabi ni Haring David, I sought the Lord and He heard me and delivered me from all my fears. Pansinin niyo yung salitang all. Di ba? When you seek the Lord, all these things and all your fears will be gone. Hindi some of your needs and some of your fears. Pagka hinanap mo una ang Panginoon, okay? Pagka sinikap mo na mapalapit sa Panginoon, sabi dyan, all your fears, all your needs will be provided. All your fears will be gone. No, you will be delivered from all your fears. Kaya siguro lagi tayo kulang. Kaya siguro laging may kulang tayo. Kaya siguro takot pa rin tayo kahit na maraming beses natin naririnig ang mga salitang ito ng Panginoon. Because we don't seek the Lord first. Kagabi sa Bible study namin, yung boyfriend ng anak ng BBS namin, nasa New Zealand siya. So, nag-join siya sa amin online. At nag-testimony siya. Sabi niya, Pastor, tama yung sinasabi mo na dapat unahin ang Diyos. At sometimes, nagkakaroon lang tayo ng oras sa Diyos pagka ubus na yung mga options. Katulad daw niya, yung tatay niya ay nagka-COVID. Okay? At nasa ER for 3 days. And for 3 days, ang bill nila ay 300,000. So, ang sabi nung nurse, Sir, may available na room sa ICU. Kailangan na siyang ilipat. Pero bago natin ilipat sa ICU ang tatay mo, dapat bayaran niyo muna yung bill na 300,000. Or kahit kalahati lang. So, sabi nung lalaki na yun, alam mo, Pastor, ang una kong ginawa, inisip ko lahat ang pwede mong utangan. No? Mga kaibigan ko, mga kaklase ko, mga pinsan ko, mga tsuhin ko. Except for one, na isa kong tsuhin. Sapagkat alam ko, magkaaway sila ng tatay. Pero lahat sila tinawagan ko, nangutang ako, nagmakaawa ako. Kasi pagka hindi dinala sa ICU, itong tatay mo, mamamatay na siya.
So walang sumagot, walang nag-yes. Kaya sabi niya, Lord, bahala ka na. Ginawa ko na lahat ng mga gawa ko. And you know what? That afternoon, nung dapat kailangan bayaran na yung bill, at parang ilipat na yung tatay, biglang dumating yung uncle niya na magkaaway sila nung tatay. Sinabihan niya rin, pero hindi niya ina-expect na ano yun, tutugod kasi magkaaway nga sila eh. Yun ang dumating at yun ang nagbayad ng bill. Yung nalilak talaga ang mata niya, nangilabot siya. At nangyari yun, after na sabihin niya, Lord, I surrender everything to you. Wala na po ako magagawa. Sabi niya sa akin, kung ginawa ko sana yun nung pagkasabi sa akin ng nurse na kailangan ng 300,000, o nag-pray agad ako, ay hindi na sana ako na-stress ng ganito. Kaya simula nun, no? Every time may need sila, pray agad siya. At namangha siya sa sagot ng Panginoon. Kaya, praise God, sabi niya, buhay ang tatay ko, ganyan. Sabi ko, wow, napakaganda nga niya karanasan. No? When you seek the Lord, He will deliver you. Una, from all your fears. No? Kaya kung marami kayong kinakatakutan ngayon, you seek the Lord. No? Unahin natin ang Panginoon. Ang sabi sa Ephesians chapter 3, verses 20 to 21, now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us, to Him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen. Bakit kailangan nating unahin ang Diyos? Sapagkat ang sabi niya, to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine. Mga kapatid, ito ang kayang gawin ng Panginoon. No? Kaya niyang tugunan yung needs natin na hindi natin kayang ipaliwanag. No? Hindi natin kayang explain. Katulad ng Bible study kong gabi. Paano mangyayari na tutulungan nung uncle niya, yung tatay niya, na magkaaway sila? At hindi niya ina-expect na yun ang tutulong. It's God's word. Pagka sinububuhay mo sa Kanya, He will take over. Sabihin ko po ito sa inyo. Yun ang gusto ng Panginoon, you surrender. Talagang lumapit ka sa Kanya, hanapin mo siya. And He will come and help you. Okay, so yun ang una na dahilan. Bakit ganun ang attitude ni Martha? Ito ang unang barrier, wrong priorities. Kaya hindi tayo magkaroon ng intimate relationship with the Lord. Kasi mali ang inuuna natin. Okay? Ang pangalawa, distracted by worries. No? Distracted by worries. Sabi dito ng Panginoon, Martha, Martha, you are worried and troubled about many things. No? One thing is needed, and Mary has chosen that good part which will not be taken away from him or from her. No? So makikita po natin dito na yung inuna ni Mary, hindi yun tatanggalin ng Panginoon, hindi siya sasawayin ng Panginoon. Sapagkat yun ang kailangan niya. Okay? Kaya kalmado si Mary because nakinig siya sa Panginoon Kristo. Hindi siya kung ano ang kanyang mga ginawa. No? Hindi naman ibig sabihin na pag may gawain bahay sa bahay, ay magpe-pray ako. Sensya na, hindi makakatulong sa inyo ha. Punta ako sa kwarto, magpe-pray ako. Hindi po yun ang point dito. No? Kundi ang gusto ituro dito ng Panginoon, no? Sa panahon na dapat unahin mo ang Diyos, dapat na ano. For example, pag Sunday, no? Nasa tayo pagka Sunday, o kaya pagka panahon ng pagsamba. Di ba? Alam niyo, nakakalungkot na tawag dito, hindi tayo kumukontra. Kaya nyo, pag may schedule Sunday, kumukontra ba kayo? No, sa work o kaya sa studies. Nasabi niyo ba na, hindi pwede bang wag Sunday kasi may church ako?
Masabi niya na yan. Or, di tanggalin niyo ako sa trabaho. Basta mag-church ako. Magawa niya na yan. Masabi niya na yan. Di ba? Si Mary, wala siyang pakialam kung magalit sa kanya si Martha. Si Mary, wala siyang pakialam kung mapagod yung kanyang kapatid. Si Mary, wala siyang pakialam kung ano yung sabihin ng mga tao na, itong babae na ito, nakakatamad. What she cares about is to sit at the feet of Jesus and listen to Him. Wala siyang pakialam. Basta kami ng Panginoon ang magkasama at oras ito namin ng Panginoon, wala dapat makabala. Okay? May isang pastor, ito ay si Pastor Salengbo, at tatay ito ni Ate Loren. Yung pagkagising niya, punta agad sa kanyang room, at hindi mo siya pwedeng abalahin hanggang alas 8 ng umaga. Hindi mo siya pwedeng katukin na kakain na po, hindi pwede. Alam niyo kung bakit? Sapagkat yung time na yun yung time na nag-pray siya, nagbabasa siya ng salita ng Panginoon, at hindi siya pwedeng abalahin. At ginawa niyang rule, klinaro niya yun sa buong family. Na ganitong oras, walang pwedeng bumabala sa akin. At wala nang umaabala sa akin. Minsan, ganun lang po ang kailangan natin. We need to stand firm. We need to clear our priorities. Sometimes, nagpapadala tayo sa agos. And sometimes, magugulat kayo na yun din lang palang iniintay ng mga nag-a-assign sa atin na conflict. May manindigan ng isa. I don't know how true it is, pero nung may nagkwento sa akin na ang ROTC, wala nang ROTC, pero may pa rin, may tawag dito, pinalipit, NSTP. Alam niyo kung bakit Sunday yan? Dati daw Saturday yan. Pero yung mga Sabadista, nanindigan sila. Sabi niya, hindi po kami haatin. Kasi may sigma kami sa Sabado. Kaya ang ginawa ng government, ginawang Sunday. Walang pumalag. Walang pumalag. Walang Kristiyanong pumalag. Di ba? Kaya maraming mga Christians absent pag Sunday morning. Why? May ROTC. Parang gagawa na lang ng paraan para, ewan ko pa paano paraan, para makapag-church or sa hapon or kung anumang araw. Di ba? Pero kung sana siguro may nagsabi na hindi pwede ng Sunday. Dahil yun ang church time ko. Makipagtagpo ako sa Panginoon. Ano kaya ang nangyari? Di ba? Alam niyo ba kung bakit maunlad ang Europe? Dahil pag Sunday, bawal magtrabaho. Wala activity. At marami ng mga Europeans ay nasa church pagka-Sunday. Kaya sila maunlad. At naniniwala ako na kung gagawin din natin yun sa Pilipinas, bagamat third world tayo na sinasabi, so pag third world, 24/7 ang trabaho. Di ba? May mga shift pa. Pero kung meron sana siguro na maninindigan, lalo na yung mga nasa posisyon ng mga Christians. May mga congressman tayo ng Christian. Di ba? Ano sana, kung magpasa sana ng batas na pag Sunday, church day, bawal magtrabaho. I firmly believe magkakaroon ng malaking pagbabago ang bansa na. Kung may dito. Pero kung papayag tayo, kaya sabi ko sa inyo, nakita natin sa quotation, if you will not be clear sa iyong mga priorities, somebody will come and rule sa atin. Kaya mga kapatid, ito yung makikita natin na dahilan kung bakit nagkaganito si Martha. Okay. So dito, nakita ko yung effects ng anxiety. No? Kung bakit nag-worry, kung ano ang epekto pagka nag-worry tayo. Sa katawan lang natin, ano? Sa katawan lang natin. Yan, magkakaroon ng sense of doom, meron kang headaches,
irritability, breathing problem, increase in blood pressure, muscle aches and other pains, panic attacks, depression, extreme fatigue, pounding heart, upset stomach, loss of libido, no? Kahit daw yung iyong sexual desire ay maapektuhan. When you are worried, sa katawan pa lang natin yan, no? Ay yung emotional pa. Ano? Yung ating pang mga utak. No? Yung mga tao pa na nakakakita sa atin. Ang laking problema, di ba? When you are worried. When you are distracted by your worry. At yan ang sabi ng Panginoon, no? Martha, marami kang iniisip, marami kang pinoproblema. Pero isa lang ang dapat mong gawin para maayos yan. At yun ang ginawa ni Mary. Di ba? Anong sabi sa Philippians chapter 4, verses 6 to 7? Basahin niya po natin. Ready? Begin. Present your request to God, and the peace of God, regard our hearts and minds. Sabi niya, don't be anxious. Huwag kang mangamba, huwag kang matakot. Alam niyo, pagka pinakinggan ninyo ang mga balita, inobserbahan niyo nangyayari sa kapaligiran natin, para bang ang verse na ito ay too good to be true? Di ba? Parang, ganun lang. Ganun lang ang gagawin ko. Pag nag-pray ako, mababayaran yung mga utak ko. No? Pag nag-pray ako, hindi nalilindol. Hindi na sasabog ang bulkan. Pag nag-pray ba ako, bababa ang gasolina. Pag nag-pray ba ako, mawawala yung gera. Subukan mo. Kasi, ito ang sabi niya eh. Ang gagawin ng Panginoon sa atin, mga kapatid, hindi niya tatanggalin yung gera. Hindi niya tatanggalin yung mga bagay na nagkukos sa atin ng worry. Kundi ang bibigay niya sa atin is peace of God. Kapayapaan na buhat sa Panginoon na transcends all understanding. Hindi mo kayang ipaliwanag. No? Kung inyong nabasa yung buhay ni Job, no? Tinanggal ng Panginoon yung kanyang kabuhayan. Isa siya sa pinakamayaman during his time. At yung kanyang mga anak na 10, no? Ang pinakagwapo at pinakamaganda nung panahon na yun. In one day, namatay yun. Pero ano sinabi ni Job? The Lord giveth and the Lord takes away. Sabi niya, blessed be the name of the Lord. Purihin ang Panginoon. Hindi mo maintindihan yun. Di ba? Kung sa'yo nangyari yun, you cannot say that. At kung may makarinig sa'yo yan, sira ulo ang tatawag sa'yo. Pero yun yung bunga when you have an intimate relationship with God. Kasi kung titingnan po ninyo yung buhay ni Job, bago mangyari yung kanyang mga trials and suffering, lagi siya nakikipag-communicate sa Panginoon. And in fact, inihingi niya ng tawad yung kasalanan ng mga anak niya. At yung mga kasalanan na hindi nila alam na kasalanan, inihingi niya pa rin ng tawad. Ganun siya ka-close sa Panginoon. Kaya nung nangyari na yung sakuna na yun, sabi niya, blessed be the name of the Lord. So mga kapatid, ngayon umaga, ano yung pinapagagpahan ninyo? Ano yung mga bagay na pumupuyat sa inyo sa gabi? Hindi kayo makatulog dahil nangangamba kayo. Ano yung nagbibigay sa inyo ng diarrhea? Ako pagka stress ako, nagda-diarrhea ako. Sorry sa ano. Ano yung mga bagay niyo? Gusto niyo ba na ganun lagi yung nararamdaman? Ang sabi ng Panginoon kay Martha, you needed to do one thing. May isa ka lang na dapat para mawala lahat ng mga worries niyo. Diba? Sapagkat, kung pananatilihin mo yan, hindi ka magkakaroon ng intimate relationship with God. No? You will always be disturbed, distracted by your worries. Hindi ka makaka-focus sa Panginoon. At ngayong umaga, hindi ko alam kung nakafocus kayo sa ating pagsamba sa Panginoon.
sa pakikinig ng salita ng Diyos. Dahil sigurado, kung hindi ka nakafocus, may iniisip ng iba. Ano? Lumilipad ang iyong isip parang, ano kaya ang kakainin ko mamaya? Ano kaya ang food namin ngayong lunch? Gutom na ako. Di ba? Parang ganda nung mga nakalagay doon, no? Di ba? Ano kaya yun? Di ba? Don't be distracted. Ayan, don't be distracted. Don't worry about it, no? So, ito po ang makikita natin sa nangyari kay Martha. At ito ang pangalawa na barrier. No? Bakit hindi tayo magkakaroon ng intimate relationship with God? Worries. You will be distracted by worries. Pag nag-worry kayo, malilimutan natin ng Panginoon, mapapalayo tayo sa Panginoon. Okay? Ang pangatlo at ang panghuli, damaged by the world system. Damaged by the world system. Bakit gano'n? Bakit nasabi mo, Pastor, na-damage itong si Martha ng world system? Ganito po yan. Alam niyo po, ang practice nila noon, ang mga babae ay hindi pinag-aaral. Ang mga babae, ang function nila, sa kusina. Okay? Kaya nung makita niya si Mary at the feet of Jesus, ang umuupo lang sa paanan ng rabbi ay mga lalaki. Ay ibig sabihin nun, mag-aaral sila. So nagalit si Martha because Mary is trying to learn. No? Trying to study. Na parang ang gusto niyang sabihin ay, hey, hindi yan ang practice natin. Hindi yan ang kalakaran dito sa Israel. No? Ang mga babae dapat nasa kusina. Papayag ba kayo doon, ladies? Huwag kayo mag-aral sa kusina lang kayo. In fact, hindi lang sila sa kusina, kundi ang kanilang function talaga that time ay magka-baby. No? Kaya ang mga ladies noon, 14 to 16 years old, nag-aasawa na. Alam niyo kung bakit ganun ka bata? Parang malakas pa siya. At yung bata na ipapanganak nila, malakas din. Okay? Ganun ang function noon. Pero, salamat sa Panginoon sapagkat sinira ng Panginoon yung world system na yun. Yung sistema na yun. Na kung importante ang mga lalaki noon, kung ang mga lalaki noon ay dapat matuto, ganun din ang mga babae. When he spent time with Mary, ang gusto niyang ipaalam sa mga makakabasa, makakakita, pantay-pantay ang tingin ng Panginoon sa lahat. Dapat ka rin matuto about the Lord. Okay? Si Martha, she was affected by the world system. At because of that, na-damage ang kanyang belief system. Because of that system. Na hindi pwedeng mag-aral ang mga babae. At ang isa pa na kanyang worry dito, ano ang sasabihin ng mga tao? Pag nakita na si Mary ay nag-aaral. Baka sugudin siya o sugudin si Mary. No? Ng mga lalaki, hey, hindi ka pwede dyan. Okay, no? Ang isa pa na dahilan bakit nagalit si Martha ay ito. Nung mapansin niya, na teka, wala akong katulong ha. Pagod na ako ha. Ayon sa isang Bible scholar, sabi niya, Martha felt that she was unappreciated. Walang nag-appreciate sa kanya na, oh, galing mo naman, Mary. And she is expecting Jesus to do that. Now, uy, may tutulong ba kami sa iyo, Mary? Oh, Martha? Wala, di ba? Walang gano'n. Kaya, si Martha nagalit siya sa Panginoon. Don't you care na busy-busy ako doon? No? Kasi Mary nakaupo lang. Anong klaseng attitude yun? Yung gano'n, yung reklamo ka, pagod ka. Sabi nung isang Bible scholar, because she was trying to impress everybody. Kaya yun ang inuna niya.
kailangan maganda itong maganda ang presentation, maganda itong food na to. Para ma-impress sila sa akin. Para may pakita ko na sumusunod ako sa kultura namin. Para hindi ako mapulaan. Konyo. So, it's pride. Tingnan niyo po itong nakalagay sa 1 John chapter 2, verse 15 and 16. Ito ay pag-aralan natin last week. Sabi niya, don't love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, comes not from the Father, but from the world. So yung attitude ni Martha to impress everybody, it's coming from the world. Okay? Pride of life. Okay? Gusto niya na i-impress ang mga tao, lalo na ang Panginoong Jesucristo. So mga kapatid, ngayon po nga umaga, ang gusto ko pong makita natin, the moment we impress someone sa ating pong ginagawa, magkakaroon po tayo ng maling attitude. Hindi po tayo makakalapit sa Panginoon. Diba? Si Martha, kung ginawa niya because he loved the Lord, hindi po siya magre-reklamo ng Diyos. Hindi niya papagalitan ng Panginoon at hindi niya ituturo si Mary na walang ginagawa. Okay? At mga kapatid ngayong umaga, sa paglilingkod natin sa Diyos, kumusta yung attitude natin? Bakit mo ginagawa yung bagay na yun? Katulad na pagpunta po dito sa church, bakit kayo pumunta dito? Ano ang dahilan? Is it because you love the Lord? Or magkakakilala na kasi tayo? Kilala na natin ang isa't isa, alam na natin, nakakamiss pagka hindi mo nakita. Kasi mga kapatid, kung ang dahilan kung bakit kayo pupunta dito ay because of human fellowship, it won't last. And you will not be consistent. Because tayo pong lahat, una, tayo ay imperfect. Pangalawa, tayo ay limited. No? Hindi laging naandito ang isa't isa. Di ba? May mga times wala si ganito, wala si ganyan. May times na kumpleto. Kung bumabase ka sa tao, then mawawala ka na rin. Pero kung ang dahilan bakit pumunta dito is to meet the Lord. The Lord is here, no? At ang Panginoon will remain forever. Okay. Mananatili siya. No? People will come and go. Workers will come and go. But the Lord will remain. Di ba ba? Kaya, ang sabi ng Panginoon, you seek the Lord. No? Siya ang dapat ating unahin. Magkaroon tayo ng malapitan na relationship sa ating pong Panginoon. Sapagkat, pagka iba ang ating motive, no? Ito ay yung motibo ng sanlibutan. No? At pagka yung tao ang reason bakit tayo pumupunta sa isang gawain, kanya, many times, we want to impress. No? Or we want to feel good. No? Kumbaga, selfish tayo. Pero pagka ang Panginoon ang dahilan bakit tayo pupunta dito, then we glorify the Lord. Niluluwalhati natin siya. Okay? So again, balikan natin ito. No? If we are unclear and passive about our priorities, someone will come along and rule us with theirs. Sana ito po ang maintindihan natin. At ito ang gawin natin simula ngayon po umaga. Maging klaro tayo sa ating mga priorities. No? Ano ba yung mahalaga sa atin? Sa ating paglilingkod. Alam niyo po, ang isa sa nakakalungkot sa kapanahonan, nakakalungkot at nakakagulat. No? Yun pong mga gera, hindi na po yan nakakagulat. Itong mainit na panahon, hindi na po yan nakakagulat. Nakalagay sa Bible eh. No? Itong 24/7 na pagtatrabaho, na walang oras, kumbaga walang oras na ang gobyerno or kung sino mang kumpanya, wala silang iniisip na kailangan mag-church ka. Hindi na po nakakagulat yun. Ang nakakagulat ay ito. Please listen. Ang nakakagulat po ay yung mga Christians na
hindi tumatanggi. Okay na? Yung mga Christians na, sige, may work pag Sunday, okay. Kung ano bang fellowship, okay. Maaga ang pag-alis, hindi na ako makapag-quiet time, okay, sige. Hindi na tayo tumatanggi. Yun po nakakalungkot at nakakagulat. Pagka ang mga Kristiyano, hindi na nila pinaglalaban ang pag-ibig nila sa Diyos. Di ba? Kailan yung huling pinaglaban ng Diyos? Sa mundo ito. Ang Panginoon, pinaglaban niya tayo. He offered His life just to prove to each one of us kung gaano kalalim, kaseryoso ang pag-ibig sa bawat isa. Pinaglaban mo na siya. Si Martha, iba ang kanyang priority. But si Mary, pinaglaban niya yung pag-ibig niya sa Panginoon Hesus. Kaya panalangin ko po ngayon pong umagang ito, no? Based on these verses, tignan niyo kung paano o gaano tayo kapinagpala ng Panginoon. When we seek Him, He forgives, He heals, He redeems, He crowns, He satisfies. Your youth is renewed. Wala ka nang pwedeng ireklamo sa Panginoon. Pagka siya ang inuna mo, nagkaroon ka ng intimate relationship with Him. Ngayong umaga, nakita natin ang mga barriers to intimacy. Yung wrong priorities natin, yung worries, at saka yung world system. Pinaglaban tayo ng Panginoon sa tatlong to. Kaya mga kapatid, ngayong umaga, sana ipaglaban din natin siya sa tatlong mga barriers na ito. Lugtagin natin itong mga barriers na ito. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong review sa amin ngayon po umaga. Thank you for your love na talagang hindi namin kayang may paliwanag. Na madalas ay pinagpapalit ka namin sa mga temporary, mga temporal at mga hindi nakakasatisfy ng mga bagay. Pero sa kabila ng Lord ay hindi mo kami iniwanan at hindi mo kami pinabayaan. The fact na narinig namin ang mensahe nito ngayong umaga, you're still reminding us how much you love us, Panginoon. Kaya sa umaga ito, makita namin kung gaano kapayapa, kung gaano katahimik ang magiging buhay namin at puso namin kung magkaroon kami ng intimate relationship sa inyo. Hindi po ibig sabihin nito mawawala ng problema, mawawala ng pagsubok, pero may kapayapaan kang ipagkakaloob sa amin. Sapagkat gaya ng mga sinabi ni Haring David at ng iba pang mga propeta, iba pang mga nauna sa amin, na pagka ikaw ang kasama namin, we are protected, Lord, and you will fight for us. Hindi kami ang lalaban, dahil hindi namin kaya, ikaw ang lalaban para sa amin. Kaya Panginoon, sa umagang ito, nawa magkaroon po kami ng desire, malalim na desire, to love you back, to love you more. Panginoon, maging malalim, maging matibay ang pagmamahal namin sa inyo. Salamat po sa inyong paalala at sa inyong salita ngayon po umaga. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming po natin ang song leader.